Oo naman! Sige nga, magbigay na kayo halimbawa tungkol sa kalima. Bukan nyo, lahat ka lang. Hindi lang nila sa kalima ay isang pangalan sa mga ay pangalan mo sa mga Kilala niyo ba si Geronimo Benson? Oo naman! Hindi nga magbigay ka kayo ng isang detalye tungkol sa kanila. Kita nila wala kayo masabi. Oo naman, siya ang unang babae na pinagkakalakatulong sa pagkakatulong. Magpapatibay ng panahon sa katulong sa mga turo. Pero, si Francisca Reyes Aquino ay magaling din ang mananalo. Siya ay nakilala sa Lara Manasini. Siya ay nagpagkakala na ang matutupong leon ng awit ni Filipino. Paano mo nga ang kasama? Sana mga nagka-respectento, napakasikat ng pyramid. Pyramid! Walang nagsisiresti, walang matutupong sayaw. Okay ka? Talagang magaling sa wala ang matutupong sayaw. Oo nga, no? Naiintindihan niyo ba ang aming pinag-usapan? Bigyan natin sila ng Donna de Descabra. Maraming salamat.
Ako ay natutuwa sa inyong mga gawa. Actually, ang galing niyong gumawa. Lalo na nitong lang, pilit talaga ako. Nung nalilito ko talaga, natuwa ako kasi ang galing niyong gumawa ng ang galing talaga. Yung sinasabi, tapos ito, ang ganda. At natutuwa rin ako dahil si Elaine talagang malagayahan. Yan. Si Elaine, ang galing na sumayaw. Ang galing na tumayo. Ang galing na tumayo. Talagang isa pang maaaring maging instrumento sa susunod na panahon, anak, para sa mga bata ko at sa susunod na generasyon. Kapilala mo ang pagkakong sayaw na ginawa ni Francisca Reyes Aquino. Ako'y nagagalak sapagkat nakilala niyo si Aurora Quezon. Sino nga ba si Aurora Quezon? Si Aurora Quezon. Ang tungkol sa mga babae. Okay, good. Natutuwa din ako. Nakilala niyo ba ang isang babae? Kagaya ni Carolina Quezon. Erika. Pero hindi mo siya sa unang babae, sinundan na nakatulong sa pagpapahalagahan dahil basta sa nakatulong sa mga gulo. Unang babaeng senadora. Francisca Reyes Aquino. Yan, para sa iyo rin ang babaeng senador. Si Francisca Reyes Aquino ay nakilala sa larangan ng sini at ipinakilala niya kung sumisayaw ng awit ni Christy. Pwede siya. Cecilia Munoz Palma ay isang makatarungang Very good. Sa mga kahumang kuko. At ang babae nito ay si may nakakakilala sa kanya. Si Sina Franco de la Vega ay ang pagpapalagay ko bilang matatapos. very good. Sumusod ng lingkod bilang isang manggagawa. Kung mapapansin ninyo, ang mga babaeng ito sa iba't ibang generasyon ay kinilala at ikinarangal sa iba't ibang larangan sa lipunan. Sila ang mga babaeng kinilala at kinarangal sa lipunan. Ngayon, makakapunta na tayo ng ating principal. Sabi natin kanina, tanong natin, paano kinilala ang bahaging dinambayan ng mga kababaihan sa lipunan? Paano nga ba sila kinilala? Veronica. Kinilala sila at ikinaramal sa iba't ibang larangan sa lipunan ang mga kababaihan tulad nila Aurora Quezon, Francisca Reyes, Kinilala at ikinaramal sa iba't ibang larangan. at ibang Larangan sa lipunan. larangan at lipunan. Kilala at kinilalaman sa iba't ibang larangan sa lipunan ang mga kababaihan. Ang kababaihan tulad nino. Tulad nila. Tulad nila sino? Aurora Quezon. Aurora Quezon.
Ang mata ng pyramid. Alam mo ba yung pyramid? Kailangan ba yung tunog? Ganyan lang. Okay. Alam mo, binig ako sa boses niya. Oh, galing ng boses niya, di ba? Oo nga, magaling sila sa akin. Pero kaya siguro din siya kinilala dahil ibang klase yung power ng kanyang boses. Oh, yan. Siya ay si Francis. Siya ang nagkabit na ikatlong pwesto sa Miss Universe 2011. Okay, siya ang sinasabi ng beauty and brain. Beauty and brain. Galing talaga siya. Ayun pa. Okay, good. So sila yung mga kababaihang sila ang mga kababaihang may bakang ginagampanan sa ating lipunan. Mga bata, sa inyong paglaki, sino sa mga natatanging babae na ito ang nais na tutularan? Sa akin parang nais ko Cecilia Munoz Palma. Bakit? Bakit si Cecilia Munoz Palma? Makatarungan? Oo. Sino pa? Shane. Sabi ko lang gusto ko tularan si Raquel dahil siya ang tumulong sa mga babae na Okay, good. Ano kung may mga kababaihan ngayon na ikaw nandanas, wala nang tutulong? Kasi wala na siya, di ba? So kayo, pagpili ka bahagi ng pagtulong na yan, hindi lamang sila rin yung mga kayo ang magpapatuloy, mga anak. Ang mga batang isa na dito, siya ang magpapatuloy ng magandahang tinuturo nila sa atin. Sa pagtuturo ng magandahang asal, sa pagtuturo sa pagmamahal sa kapwa, sa pagtuturo sa pagmamahal sa ating bansa, sa pagtuturo kung paano natin tutulungan ang bawat isa at kung paano tayo magtutulungan bilang kapwa. Sino pa? Meron pa ba kayong nais tularan? Beauty. Akin ko lang nais ko tularan. Hindi ako magpapalala. Ang magaling ng mga tarungan. Pareho sila dalawa ni Ed. Pareho silang gusto nilang maging buo. Gusto nilang maging George. According muna. Next. Nais kong tularan si Francisca Reyes Aquino dahil nakilala niya ang sayaw at ang awit. Tama. Magaling na bata ito. Magaling. Di ba, ma? Magaling na. Ay, ganun galing yan. Talagang magaling siya. Tama yun, anak. Dahil ikaw nga yung magiging susunod na henerasyon. Ipakilala mo sa
Ang aking ina, tama mga anak. Higit sa lahat na dapat mong ikaraman, kilalanin, ipagbunyagi, ibigay ang kakayanan dahil ang bawat ina natin ay nagpapahirap sa bawat isa. Meron na lang simple ipakikita sa inyo. Mali. Sorry, ang mali. Mali po ako nagpindot. Mamaya natutuloy si nanay. Ano nakikita niya sa kalawan? Matawa. Siyempre, matawa. Maglalagay yung matawa ka na sa? Ano, Jess? Sa batang babae. Okay, meron siyang hawak ng makawat. Maganda ba yung katayuan niya ngayon? Yung pwesto niya, tingnan niyo mabuti. Maganda kaya yung katayuan niya? Diba? Ano kaya yung ginagawa niya? Sa palagay niyo na ang ginagawa niya? Hindi mo eh. Okay, sa gitna ng bagyo, iniligtas niya ang wakawat ng Pilipinas. Siya ay halos kaedad nila, mga anak. Ipinakita niya na unang-una dahil masunurin siyang kapatid. Alam niyo ba yun? Masunurin siyang kapatid kasi pinagbigyan ng kuya niya yun, yung watawat. At ginawa niya. Yan yung panahon ng July 26, Bagyong Waning. Yun. Si Bagyong Waning. Alam niyo ba sa kadakilaan niya, sa kagalingan ng puso ng batang ito, sa pagmamahal sa Pilipinas, sa pagmamahal sa ating sambayanan, inilala ang kanyang pagiging, sabi nga, hero daw siya. Sinabing siya ay hero dahil iniligtas niya ang watawat. Pinakita niya ang kagalingan ng isang kabataan. Sana kayo din, mga anak, hindi lang masunurin, kundi ipakita ninyo ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa-tao, pero higit sa lahat, ang pagmamahal sa Diyos. Yan ang importante. Okay, ituloy natin yung ginawa natin kanina, sinasabi natin ang ating mga ina. Babalikan ko yun. Kasi meron akong isang larawan dito. Sabi na natin yan. Nakikita niyo yung larawan na yan? Okay. Yung nasa gitna, hindi yung nasa gitna. Yung nasa gitna ang nanay ko. Yan. Nanay ko siya, syempre, sinilang niya ako. Kaya sabi ko, diba, pinagmamalaki. Dapat
Okay ba? Okay. Dahil lang, gusto ko lang makita sa inyo na kagalingan ng mga magulang natin. Kasi hindi ko talaga yan. Kaya nga po. And, gusto natin ngayon ang ating pagkakayan. Tingnan po kung talagang ang mga babae ito na ating pinag-aralan ay lubos sa inyong nakilala
at mabuti. At nakakuha ng 5, anong kulay ang ginamit natin? At 4? Ilaw. Pag-3? At 2? Isa? At 0? Dila. Sino nakakuha ng dito? Ibig sabihin, lahat kayo ay nakakuha ng ilan lahat kayo? 43. Very good, mga bata. Dahil sa kagalingan ninyo, bigyan nyo ng 3 bagsak ang bawat isa. Muli ng halaman mo ito pa. Po. Ka-churchmate po. Ka-churchmate po. Ciao. Mga natutunan, naging bahagi ng
Ika'y malungkot, Ay, sorry. ang buhay mo'y lalo mababagot, kaya tayo'y magsaya pagkat narito ka sa aralin na bibigay, lalong iligaya. Magsimangon kung ika'y malungkot, pagkat ang buhay mo'y lalo Ay, sorry. Lamig ka rin naman. Okay. So, binabati namin, kita nyo naman hindi ako nagpunta dito para sa parallel lesson. Pero, kung makikita nyo, talagang outstanding yung ating ginawa mula sa simula. Okay, punta na tayo sa mga katanungan ko kanina. Paano mo masasabi na matagumpay ang guro sa araw na ito? Alamang, yung mga bagong guro. Sa palagay ko po na pagtagumpayan niya ang kanyang leksyon na tinuro sa mga bata dahil doon sa talaan ng kanyang score na tambalan na akuha ng wording. Okay, so yun yung pinakabatayan natin, kung napansin nyo, shorten lahat ang nasa. Okay. Ano ang estratehiya ang kanyang ginamit? Ano pong estratehiya ang ginamit niya? Kung napansin nyo, pangkatan siya mula sa paglalaro. Pansinin natin sa pagsasanay. At hanggang dun sa pinakahuli, mayroon tayong tinatawag na collaborative learning. So, nasa sa guro po yan, kung paano nyo maipapakita, kung napansin nyo dito sa pagsasanay, yung unang tanong, yung mga bata medyo pero sa maagap na patnubay ng guro, ipinakita niya na siya pa rin ang guro at nandun na siya sa tamang, bago gumalaw yung bata, sinasabihan niya agad ng game na ba kayo. So, ang mga bata excited yan. Baka wala kayong senyas ninyo, takbuhan na din sila dun sa meron at saka dun sa wala. Pero kitang-kita nyo, kontrolado ng guro. Okay. Pang-apat, na isa katuparan ba ang layunin? Mula muli dun sa kanyang talaan ng score, makikita natin na napakamatagumpay ng guro. Number 5. Anong pagpapahalaga ang nakita mo sa aralin? May nakita ba kayong pagpapahalaga? Anong nakita nyo? Pagbibigay hugay sa mga kababaihan, ang kababaihan ay kaya rin gawin kung ano nagagawa ng lalaki. Okay, mula sa balitaan gusto kong i-emphasize yun. Pansinin natin na mula dito sa kanilang paaralan, hindi na tayo kailangan maghanap pa sa internet ng mga kababaihan na talagang sikat na sikat sa buong mundo. Ang kanyang balita ay related doon sa paksa. Kasi mismo si Dr. Conde, kung napansin nyo, ang sabi ko nga kay ma'am, i-blow out si Irene kasi kanina pa ang build up sa kanya. Hindi niya po alam na siyang balita ko. Ay, hindi niya alam. Mama, nakita ko rin po doon, yung tunay na pagpapahalaga ng guro sa mismo kabasahan niya. Oo. Kasi, tama yun. Yung mismo mga nangyayari, pwede din sa loob ng inyong paaralan, pwede nyo lang inyong balita. So, bukod doon, dahil kababaihan na binibigyan ng pansin,
babae din ang kanyang ibinalita. Pwede rin halimbawa doon sa yung mga nananalo, mga bata sa ELTA, sa arts. Di ba meron tayong mga lesson na nakikilala ang mga Pilipino sa larangan ng mga musika, sini, panitikan. So pwede natin sa balitaan, yung mga nanalo sa arts, yun ang ibalita natin. Pagdating sa musika, ganun din. Kasi may iba't iba tayong paligsahan sa iba't ibang larangan dito pa lang sa ating mga paaralan o sa buong divisyon ng Maynila. Nakatulong ba ang high-tech na aralin? Nakatulong ba ang high-tech media sa aralin? Okay, napakalaki ng tulong pansinin natin, ano? Kasi nung araw, pag nag-demo, naalala ko man yun, napakarami ng mga visual aids, mga charts na nakatambak sa harapan. Pero tingnan natin ngayon, no? Ito nga, tuwa ako dun sa nakalagay sa kisame habang sumasayaw kanina yung bata. Naku, baka malaglag yung ano, baka masabit. Pero matibay daw ang pagkakagawa, kaya tingnan ninyo. Hindi siya naglaglagan. Ha? Kaya parang isang pindot lang niya doon sa computer, lalabas na lahat doon. Tayo, may mga chart pa, o kaya naman may mga scotch tape, nahihirapan yung guro pagkakabit, minsan nalalaglag pa. Ito, pag nakaslagay na dyan sa inyong mga laptop, napakadali, maging hawa para sa guro. Kaya yan ang isang pinakamalaking pakinabang natin sa mga high-tech na media. Okay. Kung napansin nyo, may kaugnayan ba ang mga layunin at mga gawain? May kaugnayan kasi mula sa simula, ang pinag-uusapan ay kababaihan. At pansinin natin mula sa pagsasanay, pagganyan, doon sa kanyang lesson, at lalong-lalo na gusto ko pagdating dito sa paglalakad. Kung napansin nyo, sa iyong paglaki, sino sa mga natatanging babae ang iyong tutularan? At mismo ang guro, nagtapat din sa kanya sarili. Pinakita niya yung kanyang lola at saka yung kanyang nanay. Natama din na mula sa guro, makikita nyo may values din talaga siya. At makukuha yan ng mga bata kasi yung mismo mga nanay nila, yung mga lola nila na nagpalaki sa kanila, ma-appreciate nila yan, mapapahalagahan. Kaya ang guro mismo ay punong-puno ng pagpapahalaga ng values sa kanyang pagiging makabansa. At yung dapat natin ipagmalaki bilang mga kababaihan. So maliwanag na maliwanag yan mula sa simula hanggang dito sa takdang aralin o kasunduan. Hindi siya lumayo sa paksa na yun. Kaya meron pa ba kayong mga mungkahi o punan? Kasi sa kahit ako, wala na akong maimungkahi pa nga. Ang isang malaking factor dito, yung guro, napansin nyo? Okay, sumasayaw siya, buhay na buhay. Mula kanina sa simula hanggang sa dulo. Kaya pa niyang sumayaw, ha? Kimpot-kimpot pa yan. Oo. At saka, naalala ko, ito sa pagpapakita niya ng mga kababaihan. Kung napansin nyo, yung mula noong unang panahon, hanggang sa ngayon, tama yun. Pinag-take niya yung mga bata, hanggang sa pinakahuling nanalo na babae, yung si Shang Si Suksu, ipinakita pa rin niya. Kasi para yung mga bata, aware din na lahat talaga itong mga kababaihan ito ay dapat bigyan ng pagpapahalaga. O, sino pa po? Baka may katanungan sa kayo. Kasi kung ako wala na ako may mungkahi na iba, nakita ko na lahat kasi doon sa lesson niya. Kita niyo naman, kasi ang nagpatlubay sa kanya ay outstanding teacher ng Metro Bank. Kaya talagang expected ko naman. Sabi ko, hindi siya mababayaan sa Bonifacio. Oo, tinanong ko rin kanina. Pag pumapasok ako sa kwarto, ako na kung minsan tinatanong dito sa mga master teachers, ano po ba section yung gagamitin? Section 5. Pero kung napansin nyo, di ba parang section 1 din? Totoo yan. Kasi minsan sa atin, kahit section 1 ang bata, pag ang guro ay hindi ganun kaaktibo,
pansinin natin, para hindi rin aktibo masyado yung bata. Pero dahil mismo guro ay active, at kung napansin nyo, may sense of humor, marami siyang nakangiti, alam niya galing ang sarili niya, na maganda siya, kaya talagang pinipili niya lahat. O, yung tiwala sa sarili, di ba? Kasi minsan pag mahihain yung guro, hindi ngiti. O kaya yung bata parang nahihiya yung sumagot o ano. Pero nag-encourage siya, parang ginaganyak niya ngayon yung mga bata. Kaya wala akong may mukha. Kundi napakaganda. Meron pa po. Okay, ito ang pinakahuli natin, masanay na pakitang turo sa makabayan mula grade 2 hanggang grade 6. At natutuwa naman ako na napakaganda ng performance o mga attendance natin. Kasi alam nyo, yung iba na balitaan ko, kunyari English, 7 teacher lang daw po ang umaten. Kaya palapakanuhan mo ng sarili. Sabi ko nga, OIC pa lang ako, hindi pa ako full-time supervisor. Pero natutuwa ako dahil ang mga guro. Kasi siguro nga ako, OIC lang naman yun, na tayo kasi. Pero nakita ko na talagang sila, ay, kinikilala pa rin manakako ako ng mga ito. Kaya ako mismo ng sarili ko, natutuwa. Napakamatagipal ko ang ating mga pakitang turo mula sa ikalawang baitang hanggang sa ika-anim na baitang. Dito po nagtatapos yung ating serye ng pakitang turo at ngayon naman po ay magpo-focus tayo sa pag-review ng ating mga mid-year test. Dahil kanina lumaan ako sa Gomez, kinukuha na ng madalian sa printing man, yung mid-year test. Kaya sabi ko, tapusin ko lang itong at yun naman po ang ating bibigyan ng pansin. Hindi ko na po kayang mag-observe pa sa mga eskwelahan nyo. So yung mga nakita ko na nagpakitang turo, alam ko naman na tayo ay nagtuturo sa ating mga silid-aralan. At natutuwa rin ako na marami kayong natutulog. May natutulog ba kayo sa mga sa mga ninagaluhan natin? Nakikita ko talagang gusto nyo pa rin matuto. Upang mayantas natin ang pagsasanay o pagtuturo ng ETC. Maraming salamat po. Lalo na sa panunuan ng Bonifacio Elementary School dahil naging matagumpay po tayong lahat ngayong umaga. Muli, magandang umaga sa inyong lahat.